Amen. Purihin pong Panginoon, great is God's faithfulness. Dakila ang katapatan ng Diyos. Morning by morning, new mercies I see. Mga kapatid, hindi tayo natulog kagabi at nagising ngayong umaga dahil karapat-dapat tayo sa panibagong araw. If we will be honest, lahat tayo, noong nakaraang linggo ay pumalya. Amen? May nasabi, may nagawa, may naisip, o na hindi ayon sa kautusan ng Panginoon sa madaling salita, lahat tayo ay nagkasala at hindi tayo karapat-dapat sa buhay. Ngunit tunay na dakila ang katapatan, dakila ang kabutihan at biyaya at habag ng Diyos sa atin. Welcome po muli sa atin hong Sunday School. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos na meron tayong pagkakataon na patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. But before we go to our lesson this morning, gusto ko lang hong ipaalala na every other month ay nagkakaroon tayo ng Q&A Sunday School. And this October will be the second time na gagawin natin ito. So October 26 po yan, 8:30 a.m. Our whole Sunday School will be dedicated sa pagsagot sa mga katanungan. So nung nakaraan, kung di nagkakamali, ay around 5-6 questions lang yung nasagot natin. Susubukan natin this coming October 26 ay medyo mas mabilis. And as we have said, ipaprioritize ho natin yung mga written questions. Kung meron ho kayong mga tanong, ay pakisulat nyo lang ho sa papel at pwede nyo ihulog doon sa question box or pwede nyo pakitext or paki-PM sa akin. Ilagay nyo ng Q&A Sunday School and then yung inyong tanong at Lord willing ay tatalakayin po natin yung mga bagay po na yan. Anything na may kinalaman ho, lalo na sa atin hong pananampalataya, wag lang mga personal na tanong. So again, may kinalaman sa teolohiya, may kinalaman sa pananampalatayang Kristiyano, susubukan ho natin na yan ho ay bigyan ng katugunan. Medyo mas pa-prioritize lang ho natin yung mga naiwan na tanong nung nakaraan para ho ito naman ho ay mabigyan ng kasagutan. So yun ho. So paalala lang ho. So kung meron kayong mga tanong, maganda. Halimbawa, throughout ng ating Sunday School or ng ating preaching, kung merong tanong, isulat nyo na agad para pagkatapos ng gawain, ihulog nyo ho doon sa ating question box para ho yaan ay maipon ho natin. Dahil gusto ko rin namang paghandaan yung mga katanungan para ho yaan ay mas maliwanag ho nating mabigyan ng kasagutan. So tayo ho ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral about Baptist distinctives, and we are answering the question, why are we Baptist? Bakit ang ating church ay hindi Jesus Christ Methodist Church, hindi Jesus Christ Presbyterian Church? Bakit nga ba Baptist Church? At unahin na ho natin, hindi dahil nagising pinanganak tayong Baptist at mamamatay tayong Baptist. No, that is not the answer. At hindi rin naman dahil Baptist si Kristo. At hindi rin naman na ang Church ng Baptist ang totoong relihiyon na magliligtas ng kaluluwa ng tao, na kailangan mo maging bahagi ng religion na ito upang ikaw ay maligtas. No, hindi yun ang atin hong mga tinutungtungan. Maraming mga religions, kamakailan lamang, maybe 2 weeks ago, may nakausap ako dyan sa Walter sa Santa Maria, siya ay bahagi ng isang relihiyon. Tinanong ko siya, anong sasabihin mo kuya sa anak mo para siya ay pumunta sa langit? Well, sabi niya, kailangan niyang sumunod sa Panginoon at kailangan niyang maging bahagi ng tunay na iglesia. Ayan. At para sa kanila, ang tunay na iglesia ay yung iglesia na yung kanilang pangalan ay mas nasusulat sa salita ng Panginoon. Ang pangalan ko ho, mga kapatid, ay Paul. Pero maniwala ho kayo, hindi ako yung Paul na nasa Bible. Nako ho ba? So kahit man ang pangalan ng relihiyon sa natin ngayon ay Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Kristo o Iglesia ng Kristiyano o ano man, na kung meron pa silang verse sa Bible na mababasa natin, hindi ibig sabihin na kung parehong pangalan, sila ngayon. Nako ho ba? So yun ho ay isang napaka-elementaryang bagay at hindi ho dapat tayo magpadala sa ganun. So again, why are we Baptists? Nakita ho natin yung isang distinctives. Merong mga katangian
o nagtatangi sa baptist ho na samahan at bakit ho tayo baptist. Una, we believe in biblical authority, particularly the New Testament when it comes to the church. Na pag-aralan natin ay ito. Baptists firmly maintain the complete authority of the New Testament in all issues related to the church, faith, and order. So again, we hold sa kabuuan ng salita ng Diyos. Amen? Luma at bagong tipan, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Now, pagdating sa New Testament church, pagdating sa church, we maintain yung priority or authority ng bagong tipan. Bakit? Nakita ho natin, the New Testament church is not disclosed in the Old Testament. Sabi ni Pablo, it was ano yung nakataklob? Ano yung ginamit na salita sa New Testament? Nakataklob. Mystery. Mystery ang church. So therefore, kung kailangan natin ng mga katotohanan patungkol sa church, ay ito ay natin titingnan sa panahon na tanggal na yung takip, which is sa panahon ng bagong tipan. Therefore, the doctrine and structure of the church are revealed solely in the New Testament. Yes, may mga anino sa lumang tipan, pero yung pinakakatawan, pinakamaliwanag na description nito ay nasa bagong tipan. Sabi ni Kevin Bowder, Baptists insists that only the New Testament may be used to establish the doctrine and structure of the church. Thus, Baptists are different from most other Christians because they restrict their doctrine in the church to the New Testament. And it will play, kung naalala niyo yung pinag-usapan natin last Sunday about baptism, particularly about bakit hindi tayo nagbabaptize ng mga bata, bakit tayo hindi nagbibinyag ng mga bata, kasi walang ganun sa Bible. Walang bata na binaptize sa bagong tipan. Wala. Baligtarin mo man. Well, yun ang kailangan mong gawin. Kailangan mong baligtarin ang salita ng Diyos para lumabas yun. Wala. Ang meron sa Bible, sa lumang tipan, ay mga batang lalaki na tinutuli. Pero sa bagong tipan, wala man lang isang sanggol na binautismuhan o bininyagan. So we do not do that. Why? Isa ho sa dahilan is because we maintain the authority of the New Testament. So, yes, mamayang hapon ang ating pag-aaral ay manggagaling sa Psalm 82. We study the Old Testament. Marami tayong matututunan sa lumang tipan. Pero when it comes sa church, sa iglesia ng ating Panginoong Kristo na ni-reveal sa bagong tipan, we go to the New Testament para sa maunawaan kung ano ba ito, yung structure nito, yung doktrina nito, at yung pagkakaayos ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Now, ito yung pangalawang Baptist distinctives, and I thought na every Sunday uusad tayo, pero ito yung third Sunday na gugugulin natin para mas maunawaan ito. Tingin ko ho, marapat lamang. Una, dahil meron tayong mga kapatiran sa Panginoon na they believe otherwise, na nagbabaptize sila ng bata, not for salvation, but for different reasons. Then pangalawa, yung pangalan mismo natin ay Baptist. So may kinalaman na, bakit kayo Baptist? Higit sa malamang, yung mga taong nasa, may kinalaman sa pagbabautismo to. So maganda talaga na bigyan natin ng pansin. So tingnan natin, Baptists teach that biblical, valid, and proper baptism is believer's baptism, also known as credo baptism. So wala tayong ibang kinikilala na balido at tama at katanggap-tanggap o biblical na pagbabautismo kung hindi pagbabautismo lamang ng mananampalataya. So nakita natin yan sa salita ng Panginoon. We insist that a valid and acceptable baptism must meet three important criteria, tatlong criteria. At titingnan natin, tatapusin natin yan ngayong umaga. Una, proper subject. Sino ba yung babautismuhan? Proper meaning, bakit ba tayo nagbabautismo? Ano ba ito? And then proper mode. Paano ba nagbabautismo? Okay? So yun ho, yung ating bibigyang pansin. Ginugol natin yung yung last Sunday natin para sagutin to. Who do we baptize? Sino ba yung binabaptize natin? Baptists have consistently upheld that only those who have a credible profession of faith in Christ as Savior ought to be baptized. Consistent ang mga Baptist na yung mga tanging yung mga tao lamang na may klarong pagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus ang pwede at dapat bautismuhan.
Okay? So, again, dun pa lamang makikita natin na medyo nabubukod na tayo. Ibig sabihin, tanong, ang sanggol ba, halimbawa, dyan ho ang Aquino family, ayan si Gigi. Ilan taon na si Gigi, Brother Gerard? 3. Kaya na bang magpahayag ng pananampalataya kay Kristo? Higit sa malamang ay hindi pa. So, hindi siya pwedeng maging candidate for baptism. At lalo na yung mga sanggol. Okay, now, trip lang ba natin to? Gusto lang ba nating wannabe iba lang ba tayo? Dahil ginagawa ng mga Presbyterian, ginagawa ng Catholic, may paghahandog pagdating sa Iglesia ni Cristo, ginagawa nila. Gusto lang ba nating maiba? Well, ano ho ang atin hong masasabi? Number 1, the New Testament commands only believers to be baptized. Ang utos ng bagong tipan ay gawing disipulo ang mga tao at saka sila bautismuhan. At anong ibig sabihin ng disipulo? Tagasunod. Ang isang tao ay dapat munang maging tunay na tagasunod. Dapat muna siyang tunay na sumampalataya kay Jesus, and then at saka susunod ang tubig ng bautismo. Nakita natin ito sa bagong tipan. Maliwanag. Marami tayong tinignan na halimbawa last Sunday, yung eunuch. Nanampalataya muna siya bago binautismuhan. Sa Acts chapter 2 verse 41, as many as received His word, they were baptized. Yun lamang tumanggap. Kung gaano karami, they that receive His word were baptized. Yun lamang mga tumanggap ng salita ng Diyos, yung mga tumanggap ng Ebanghelyo ni Kristo, sila lamang yung binautismuhan. So ito ang malinaw na utos at malinaw at consistently ginawa sa bagong tipan. Number 2, the New Testament, at maaaring maging medyo skandaloso to sa pandinig ng iba, pero please, bear with us. Ang bagong tipan ay kailanman ay hindi nag-utos na magbaptize ng mga sanggol. Kung meron ho kayong problema ho dito, wag ho kayong magalit sa akin o sa amin. Hindi ho akong gumawa ng sulat, ako ho ay nagdi-deliver lang. Basahin nyo mula Genesis hanggang Revelation, walang sanggol o hindi nag-utos ang Diyos na magbautismo o magbinyag ng mga sanggol. Wala. Wala ho. Again, magsisinungaling ako pag sinabi kong meron. So, wala. Number 3, Peter connects baptism with a clear conscience. At ang punto natin noon ay wala pang konsensya ang sanggol. At ang pagbabautismo ay konektado sa malinis na konsensya at wala pa noon ang sanggol at wala pang kamuwang-muwang ang sanggol. And number 4, ang ibig sabihin or meaning of baptism gives clear implication to the proper subject of baptism. Meron kasing ibig sabihin ang bautismo. Sa Biblia, meron itong ibig sabihin at meron itong sinisimbolo. At yung sinisimbolo nito ay magpapakita agad sa atin na hindi lalapat ang pagbabautismo or pagbibinyag sa mga sanggol. So, biglang ko lang ho ng paalala, when the meaning or understanding of baptism contradicts the gospel, the baptism is not valid or biblical. Kapag yung pagkaunawa sa ebanghelyo ay pag yung pagkaunawa sa bautismo ay kontra sa ebanghelyo, hindi ito biblical na bautismo. For example, ang pananampalataya ang paniniwala ito, ang bautismo ay nag-aalis ng kasalanan. Meron bang nagtuturo ng ganon? Meron. Ang bautismo ay nag-aalis ng kasalanan. Ang malinaw na sinabi ng Biblia, ang kordero ng Diyos, sino yun? Si Kristo Jesus, ang nag-aalis ng mga kasalanan. Okay? So kung ang paniniwala ng isang tao, grupo, iglesia, ay bautismo ang nag-aalis ng kasalanan, yung bautismo nila ay hindi biblical. Hindi tama. At hindi kinikilala ng salita ng Panginoon. Bakit? Dahil ayon sa Ebanghelyo, ang nag-aalis lamang ng kasalanan ng tao ay si Kristo. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, maganda na maalala ho natin yun. Baptism and circumcision, ito ho ay tinalakay natin sapagkat merong mga Kristiyano na nagbabautismo ng mga bata sapagkat ito'y tinitingnan nila na kaugnay ng utos ng Diyos sa pagtutuli sa mga bata sa lumang tipan. The word circumcise means to cut around.
Ano ba ito? It is a religious practice, was required of all of Abraham's offsprings as a sign of the covenant God made with him. Ano? Ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham at ang tanda, ang selyo, kumbaga sa atin yung mga legal papers, anong ginagawa? Pinapanotaryo, di ba? Okay, legal yun eh, pinapanotaryo. Yung pinaka at yung notaryo, meron yung may seal yun. Okay? Yung seal ng tipan ng Diyos kay Abraham ay yung circumcision. Ang utos ng Diyos, lahat ng batang lalaki sa ika-8 araw ay tutuliin. Ano? Hindi natin ginagawa yon bilang tanda ng tipan, kundi ginagawa natin yon bilang for hygienic medical reasons. So hindi tayo nagpapatuli dahil mga Hudyo tayo. Kung ikaw ay nabuhay nung panahon ng lumang tipan, magpapatuli ka dahil ikaw ay anak ni Abraham o lahi ni Abraham. It is an enduring physical sign of God's covenant with the nation Israel. Ito yung physical na simbolo o tanda ng tipan ng Panginoon. Genesis 17 verse 9 ang sabi, "And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore, thou and thy seed, and thee in their generation." Ikaw, ang iyong mga anak, at yung mga susunod na henerasyon, tutuparin nila itong covenant na ito. "This is my covenant," sabi niya, verse 10, "which ye shall keep between me and you and thy seed after thee." At ito yung tanda, "every man child among you shall be circumcised." Okay? So hindi lang ito basta isang araw na isipan ni Abraham, kundi inutos sa kanya ng Panginoon bilang tanda ng tipan. Verse number 13, "He that is born in thine house and he that is bought with thy money must needs be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant." So ito daw ay tanda na yung tanda ng tipan na ito ay makikita sa laman ng lahi ni Abraham dahil ito ay isang walang hanggang tipan. Ibig sabihin, hindi mapuputol ang tipan na ito. Now, sabi ko nga sa inyo, para hindi natin sila ma-misrepresent, kumuha tayo mismo ng isang theologian ng Presbyterian at kinote natin siya, si Kevin D. Young. Sabi niya, "Circumcision was not just a physical thing marking out ethnic Jews." So ito yung madalas na sinasabi na ang circumcision di lang to physical. Ito ay merong spiritual na ibig sabihin. Circumcision was full of spiritual meaning. The circumcision of the flesh was always meant to correspond with the circumcision of the heart. So sa bagong tipan, merong tinatawag na pagtutuli na hindi ginawa ng kamay. Pagtutuli ng puso. So heart circumcision. Now, pag pumunta kayo sa kahit saan mang ospital sa ibang bansa, wala kayong makikitang operasyon. Merong bypass heart surgery, pero walang heart circumcision surgery na available. So anong tinutukoy nitong pagtutuli ng puso? Well, ito yung spiritual na pagtutuli. Ibig sabihin, yung tao ng Diyos, physically, yung Israel, physically ay tuli. Yung taong spiritually ay totoong sa Diyos, ay may tinuling puso. Siya'y pinanganak na muli. Siya'y may binagong puso. Naalala niyo sinabi sa Ezekiel, yung pusong bato, sabi ng Diyos, ay papalitan ng pusong laman. So that is yung heart circumcision. Yun ay gawa ng Diyos. So ang punto ito, in short, circumcision was a sign of justification. So yes, we say amen. Na sa lumang tipan, merong tanda ng physical, may physical na tanda ng tipan ng Diyos at tumuturo ito sa bagong tipan na meron tayo ngayon na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, ito yung contention nila. Children today are baptized based on this same covenant with Abraham. Okay? Parehong covenant daw kay Abraham because sons were part of the Abrahamic covenant in the Old Testament and were circumcised. We see no reason why children should be excluded in the New Testament sign of baptism. So ganun nila pinaparalel. Kasi nung lumang tipan, ang tanda ng mga tao ng Diyos ay circumcision. Sa bagong tipan, ang tanda ng mga tao ng mga disipulo ni Kristo ay bautismo. Okay? So kung nung lumang tipan, yung mga bata, babies ay tinutuli, ang argument nila ganun din sa bagong tipan. Yung mga bata
ay dapat din naman daw bautismuhan. Hindi daw sila nakakakita ng rason na ito na sila ay ma-exclude. Now, ano ang sagot natin bilang mga Baptist? Well, ang unang sagot natin ay isang tanong. In the Old Testament, how does a person become a part of the covenant community? Ayan. Nung lumang tipan, paano ba nagiging bahagi ng lahi ni Abraham? Kasi ang sabi ng Diyos, yung binhi mo at yung mga susunod na henerasyon ay tutuliin. Paano ba maging kabahagi ng lahi ni Abraham sa lumang tipan? By birth. Hindi ka nagiging Hudyo pag sinuli ka. Tutuliin ka kasi ikaw ay Hudyo. Nakakuha niyo yun? By physical birth, nagiging anak ni Abraham, at dahil anak ni Abraham, lahi ni Abraham, ano ang utos ng Diyos? Tuliin. Kasi siya ay anak ni Abraham. Nakuha ba? Okay. Now, by birth. In the New Testament, ito yung tanong natin, how does a person become a child of Abraham? Sa bagong tipan, may sinabi kasi ang Biblia na may mga anak ni Abraham sa bagong tipan na hindi Hudyo. Ang tanong, paano? Paano nagiging anak ni Abraham sa bagong tipan? Malinaw ang salita ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 7, know ye therefore that they which are of what? Of faith. Yung sumasampalataya sa Ebanghelyo, the same sila ang mga anak ni Abraham. Okay? So, pag anak ni Abraham, dapat i-apply ang covenant sign. Yes? Sa lumang tipan, kapag pinanganak physically na lahi ni Abraham, kailangan i-apply ang covenant sign. Sa New Testament, sino ang anak ni Abraham? Yung mga sumasampalataya kay Kristo. And yes, dahil sila yung sumampalataya, anak sila ni Abraham, kailangang i-apply ang covenant sign. Question, ang isang bata na hindi pa sumasampalataya, siya ba ay anak ni Abraham? No. Kailangan bang i-apply sa kanya yung covenant sign? No. Ito yung contention natin. Yes, bahagi siya ng physical family, at yung physical family na yun ay Gentile, hindi Jew. Pero tayo ay anak ni Abraham spiritually. How? By faith. Tayo ay, Romans 11, na pag-aralan natin, inuugpong yung natural branch inalis at yung unnatural branch ay idugpong. Yung, ano bang Tagalog doon? Yung sanga? Ginagraft. Hindi para Tagalog. yung ginagawa ng mga nagtatanim, grafting. Kukuha ka ng sanga sa ibang halaman din. Tayo ay wild branch, iginraft tayo. Kaya tayo ay merong bahagi sa biyaya ni Abraham. Kaya sabi nga ulit ni Pablo sa verse 9, Galatians 3:9, so then they which be of faith are blessed. We are blessed with the Abrahamic covenant. Why? Not by physical birth, but by faith. So therefore, yes, gawin natin consistent. Yung anak ni Abraham, kailangang i-apply ang covenant sign. At sa lumang tipan, yung sanggol na pinanganak sa lahi ni Abraham ay binhi ni Abraham. I-apply yung covenant sign. Pero sa bagong tipan, malinaw ang salita ng Diyos na ang tinuturing na anak ni Abraham ay yun lang mga sumampalataya sa Ebanghelyo. At kailangang i-apply yung covenant sign, which is water baptism. So, darating pa rin tayo doon sa ating tinatayuan. We believe in believers' baptism. Kasi ang sabi dito, Galatians 3:7, know ye therefore that they which are of faith, yung mga sumampalatay, the same are the children of Abraham. And if I may add, if children of Abraham, kailangang i-apply yung covenant sign na hindi na circumcision, kung hindi water baptism.
Now, meron pang isa, yung household baptisms. Nakita natin to, ipangatlong ulit na natin to binabalikan. Ang hamon ay ito, merong mga talata sa Biblia na binabautismuhan ng buong sangbahayan. At pag nakausap niyo ho yung mga Presbyterians at ilang mga naniniwala sa infant baptism, well, buong sambahayan, ibig sabihin kasama yung mga sanggol. Yun yung assumption nila. Yun yung assumption nila. Again, Scripture interprets Scripture. Sabi ko, well, maaari. Pero ano ang meron sa salita ng Diyos? Sa Acts 16 verse 32, ang sabi, and they spake unto him the word of the Lord. Pinangaral doon sa bantay ng kulungan. Yun yung context ito, yung Philippian jailer. Naalala nyo, nakakulong si Pablo at si Silas, nayinig ang kulungan, nabuksan ng mga pintuan, natanggal ang tanikala, nagising yung bantay, magpapakamatay yung bantay kasi akala niya nakatakas lahat ng preso. Pinigilan siya ni Pablo at naunawaan itong bantay na ito na itong mga mangangaral na ikinulong na ito ay talagang sa Diyos at nilabas niya si Pablo at si Silas at sinanong siya, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? At sagot ni Apostol Pablo at ni Silas, hindi umanib ka sa amin at maliligtas ka. Ang sagot nila, hindi rin magpakabait ka at pupunta ka sa langit. No. Ang sabi ni Pablo at ni Silas, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Kung narito ka ngayon, ikaw man ang pinakamabait na tao sa iyong komunidad, ikaw ay patungo pa ring impyerno kung wala ka kay Kristo. Dahil ikaw man ang pinakamabait na tao sa inyong pamilya, sigurado pa rin, ikaw pa rin ay may kasalanan. At ang tanging maghuhugas ng kasalanan ay ang kordero ng Diyos. Hindi ang Baptist religion, hindi ang sinuman, kung hindi si Kristo. At nung sinagot ito ng mga apostol, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ang sabi sa verse 32, and they spake unto him the word of the Lord. Hindi lang sa kanya, and to all that were in his house. Pinangaralan ba ang buong sambahayan? Yes. At anong nangyari? Verse 33, and he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized. And he and all his household were baptized because all of his household, anong assumption? Ni-receive yung salita ng Diyos. Acts chapter 2 verse 41, ito yung kinote natin kanina, and they that gladly receive his word. Yung mga tumanggap ng salita ng Diyos, yung mga tumanggap ng ebanghelyo were baptized. So, tanong, ang isa bang sanggol ay kayang tanggapin ang salita ng Diyos? Kaya bang tanggapin ang gospel? No. Therefore, we will not baptize infants. Hindi tayo magbabautismo ng mga sanggol na hindi pa kayang tanggapin ang salita ng Diyos. Bakit? Walang utos sa Bible, wala tayong basehan sa Biblia. Hindi ito ginawa ng mga Kristiyano sa bagong tipan. So muli, ito yung isa sa mga nagbubukod tangi sa atin bilang Baptist. At pag binasa niyo ho ang history, mga kapatid, may mga Baptist, yung mga forefathers natin, noong 1600s, may mga Baptist na namatay dahil dito. Ayaw nilang kilalanin ang infant baptism. So, pinatawan sila ng death penalty. Kaya mga kapatid, hindi tayo pwedeng theocratic form of government. Bakit? Ipapairal sa batas ng lupa ang batas ng relihiyon. Therefore, pag iba ang pananampalataya mo, papatawang ka rin ng batas ng lupa, which is kadalasan ay bitay. Kaya pag nagbasa ho kayo ng history ng mga minsan Kristiyano sa kapwa Kristiyano ay nauuwi sa pagbitay. Bakit? Dahil sinusubukan nila ang theocratic form of government. So, hindi ho. Iba ang pamumuno ng Diyos sa iglesia niya at meron siyang mga itinalaga na tagapamuno ng lupa, which is ang atin hong government. Ibang usapan yun. Nevertheless, ang punto ito, yung mga binautismo, yung mga tumanggap ng salita ng Diyos, sila ang binautismuhan. So we believe that a valid and acceptable baptism must meet 3 important criteria. Again, proper subjects. Sino ang proper subjects? Those who believe the gospel. Yung mga tunay na sumampalataya sa ebanghelyo, yung mga totoong sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sila lamang ang pwedeng maging candidate na
bautismuhan. Now, tingnan natin, number 2, the meaning of baptism. Proper meaning. Merong meaning ang bautismo. Baptism is not merely a ritual that functions ex opere operato by the very doing. Hindi lang basta inilubog sa tubig, okay na, nabautismuhan na. No, maraming mga tao ang hindi nababautismuhan, marami ang mga tao nababasa lang. Okay? Hindi porket sinuot mo yung singsing, kasal na. Tama ba? Hindi porket sinuot mo yung singsing, iba sa inyo, maaari may singsing, pero hindi naman kayo kasal. Yung kasing singsing ay sumisimbolo sa isang katotohanan na may legal na basihan. Tama ba? Yun yung sinisimbolo ng wedding ring. So muli, ganun din ang bautismo. Hindi porket ginawa mo, matik ang aplikasyon ng biyaya. The external ritualistic act itself is considered efficacious. Yun yung ex operato. Basta inilubog, tinaas mula sa tubig, bautismado na. Yun nga yung halimbawa ko, basta sinuot yung singsing, ay kasal na. Hindi ho ganun. The person being baptized and or the person doing the baptism must have a proper understanding of what baptism means. Kaya ho dito sa JCBC, hindi ho lahat ng lumalapit sa akin para magpabautismo ay binabautismuhan. Ini-interview ho natin. And sa akin hong termino bilang pastor, mas marami na ho yung na-reject ko kaysa nabautismuhan by ratio. Bakit? Dahil una, hindi pa nauunawaan talaga ang ebanghelyo. Ayoko namang pasunurin lang sila sa gusto kong marinig para sila itubog sa tubig. So muli ho, hindi ho tayo basta-basta nagbabaptize. Kailangan ay may tamang pagkaunawa sa bautismo. When the meaning or understanding of baptism contradicts the gospel, the baptism is not biblical or valid. Nasabi natin ito kanina. Romans chapter 6 verse 3. Dito makikita ho natin ang sinabi ni Apostol Pablo kung ano ang pinipicture ng baptism. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were what? Ano daw? Baptized into His death. So ang bautismo pala ay may kinalaman sa kamatayan ni Jesus. Okay? May kinalaman ito sa kamatayan ni Jesus. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Yun yung sinisimbolo, kaya pala nilulubog sa tubig, ay ano? Sinisimbolo na ikaw ay namatay kasama ni Kristo. Yung lumang pagkatao ay namatay na. Yung lumang ikaw ay namatay na. Verse 4, therefore we are buried with Him by baptism to death, that like as Christ, kagaya ni Kristo, was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So yung binautismuhan ay namatay kasama ni Kristo at yun muling nabuhay kasama ni Kristo at lalakad sa bagong buhay bilang tagasunod ni Kristo. Iyon yung pinapakita ng tubig ng bautismo. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. So baptism, ito yung katotohanan, is connected to and is a picture of the gospel. Ano ba ang gospel? Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, nilibing at muling nabuhay. Yun yung pinipicture ng baptism. At pag ang isang tao ay nagpabaptize, siya yung sinasabi niya, ako'y mananampalataya niya. Ako'y tagasunod niya, siya na namatay at muling nabuhay. Yun ang pinapakilala ng isang, kung paano ang singsing na ito, pag binasa nyo, meron nakalagay na pangalan, Jonah. Jonah, November 30, 2018. Ito yung nagpapakilala na ako ay kasal na sa napakagandang babaeng si Jonah May Hermia Jose. Yung bautismo ay nagpapakilala, ako'y kaisa na. Ako'y sa kanya na. Siya na namatay at muling nabuhay. At ako'y bubuhay para sa kanya.
So, yun ho ang pinapakita at sinisimbolo ng tubig ng bautismo. Sa London Baptist Confession of Faith, 1689, so matagal na ho ito, more than 400 years na ang dokumentong ito. Baptism is an ordinance of the New Testament. Ito'y utos, ordained by Jesus Christ. Idutos to ni Jesus, hindi ito dahil gusto lang natin. To be unto the party baptized a sign of His fellowship with Him. Doon sa babautismohan, ito daw ay simbolo ng pakikipag-fellowship. Ano yung fellowship? Communion. Ito yung simbolo ng kanyang union with Christ. Ito yung simbolo ng kanyang pakikipag-isa kay Kristo saan? In His death and resurrection. Ito yung pakikipag-isa sa pagkamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo and of His being engrafted into Him, of remission of sins and giving up into God through Jesus Christ to live and walk in the newness of life. Yun yung sinisimbolo ng tubig ng bautismo. Kaya nga ho, ang isang sanggol, hindi pa pwedeng bautismuhan. Ang isang tao na wala pang pagkaunawa sa ebanghelyo ay hindi pwedeng bautismuhan. Bakit? Pwede ba yon yung isang taong hindi nauunawaan yung kasal, bigla mong pinapirma ng marriage certificate, ginuyo mo? Well, hindi pwede. Napipilitin mong pasuotin ng wedding ring o kasal na tayo. Hindi. Merong mga steps yan. Merong katotohanan na sinisimbolo. Yung wedding ring, merong katotohanan na sinisimbolo. Ang bautismo at sinisimbolo nito ay yung pakikiisa ng isang tao sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. So in the New Testament, it is always performed upon those who have trusted Jesus as Savior. Yun ang makikita natin sa Bagong Tipan. People who submit to water baptism are symbolically saying that they have received Jesus Christ. Tinanggap na nila si Kristo who died and rose again as their Lord and Savior. Tinanggap nila si Jesus at kinikilala nila si Jesus. Sinong Jesus? Yung namatay at muling nabuhay. Namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. At siya'y tinanggap mo na bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap mo siyang bilang tagapagligtas, ibig sabihin, tumigil ka na sa pagtitiwala mo sa iyong sarili at ang buong tiwala mo ay na kay Jesus lang at ang tanging pag-asa mo ng kaligtasan ay si Jesus lamang. And then, hindi lamang tagapagligtas, kung hindi Panginoon, ibig sabihin, siya ang Panginoon, tayo ay, alipin. Siya ang Panginoon, tayo ang alipin. Sino susunod? Tayo. Yun ang pinapakilala ng isang taong sumusunod sa tubig ng bautismo. Baptism is a Christian duty. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, dapat kang sumunod sa tubig ng bautismo kasi inutos to ni Kristo. Ito ang unang pagsunod sa kalooban ng Diyos bilang tunay na Kristiyano. Kasi bago ka turuan, as Jesus Christ commanded sa Great Commission, go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Bago sila turuan na sundin ng iba pang mga kautusan ng Panginoon, ang una mo nilang dapat gawin ay bautismuhan muna sila sa tubig at bilang mga mananampalataya. So this is the first step of obedience to Christ. Sabi ni John Piper, ano bang ibig sabihin ng bautismo? When we trust in Christ, His death count as our death. Pag nagtiwala tayo kay Kristo, yung kanyang kamatayan ay tinuturing na ating kamatayan. Yung kanyang muling pagkabuhay ay tinuturing na ating muling pagkabuhay. And then in baptism, we dramatically portray what happens spiritually when we receive Christ. Kaya nga ho, pag tayo nagbabautismo doon sa likuran ng ating church, nandun yung ating baptist, tinatawag natin yung mga kapatiran upang masaksihan nyo na siya, ang ating kapatid ay namatay kasama ni Kristo at ngayon may lalakan na sa bagong buhay kay Kristo. Yun ang sinisimbolo dramatically ng water baptism. Napakaganda ng water baptism. Hindi ito isang traditional na bagay. Hindi ito isang ritual lamang. I hope hindi natin ito hayaang dumulas na parang napaka-cheap na ritual. Ano yung cheap na ritual? Kapag mayroong mga tribo na paglalaban o bago magtanim yata, kukuha mo na ng manok. Anong ginagawa sa manok? Kung ano man, pinasasayaw, tapos babaliin nyo, kung ano man, tapos yung abdo, kung ano man gagawin. Ang tawag doon, ritual. Walang iniwan madalas sa pangpaswerte.
Hindi ganun ka-cheap ang bautismo sa tubig. Napakaganda ng nilalarawan nito. At napakahalaga nito sa buhay ng Kristiyano. Hindi ito nagliligtas, pero ito'y sumisimbolo sa dakilang pagliligtas na ginawa ni Kristo. Our old self of unbelief and rebellion and idolatry died, and our new identity, a person of faith and submission and treasuring Christ, came into being. Dati, bago ka nanampalataya, ayaw mo kay Kristo. Ngayon, ikaw yung mananampalataya na mahal mo na si Kristo. Yun yung pinapakita ng bautismo. Nung ikaw ay nilubog sa tubig, yung dating ako na namumuhi sa Diyos ay wala na. Ngayon, ito na yung bago. Isang bagong nilalang na nagmamahal sa Panginoon. All of that through faith. Lahat ng yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya. And that's what we confess, and that's what we symbolize when we go down into the water, as though we were being buried with Christ and then come up out. Yun yung sinisimbolo ng tubig ng bautismo. Okay? So yun yung why. Ano ba ang bautismo? Hindi ito nagliligtas, hindi ito nag-aalis ng kasalanan, pero ito yung sumisimbolo sa isang napakaganda at dakilang katotohanan sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ni Kristo. Ngayon naman, proper mode. Ano ba yung mode? Paano ba ginagawa ang pagbabautismo? At tingin ko, marami sa inyo ang meron ng, Brother Paul, kitang-kita na agad. Well, dahan-dahanin natin. Must baptism be performed by immersion or can it be done by other modes? Dapat ba ang bautismo ay lubog? O meron bang ibang paraan? Halimbawa, pwede bang wisik-wisik lang? O pwede bang buhos-buhos lang? Okay? Some well-known theologians allow the use of different modes. Meron tayong, kayo mismo, naririnig ko minsan, kinukot ko si Martin Luther, kinukot ko si John Calvin, nababasa ko minsan yung mga gawa ni R.L. Dabney, si Charles Hodge, and so on. So these are well and good theologians, pero dito tayo hihiwalay. Bakit? Our authority, particularly in the church, is the New Testament. Si Martin Luther, si John Calvin, si R.L. Dabney, si Charles Hodge granted that baptism can be performed by different forms. Baptists believe that proper baptism is by immersion, at mahalaga yung huling salita, only. Baptizo, sola baptizo. By immersion only. Palubog lang ang ating kinikilala na bautismo. Well, bakit? Okay? Why do we believe baptism is only by immersion in water? We can give 3 or 4 reasons, pero hindi natin masyadong kahabaan. Limitahan ko lang sa 2 rason, and I think this is convincing enough. Number 1, the meaning of the word baptize. Ang ibig sabihin ng salitang baptize. Pag narinig niyo yung word na baptize, ano yun? Pag tinignan ho natin sa Matthew chapter 3 verse 11, I indeed baptize you with water. Sino ito? Si John the Baptist. Binabautismohan ko kayo ng tubig. Isa pa, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17, ang sabi ni Apostol Pablo, for Christ sent me not to baptized. At dito sa dalawang talata na ito, yung word na baptize, ang ginamit na Greek word is that Greek word baptizo. Medyo transliterated na lang. Nang ibig sabihin ng baptizo is to dip repeatedly. Iyan yung ginagawa nyo sa fishbowl pag binili nyo. Anong ginagawa nyo? Sinusuwak. Swak mo dun sa suka. Nilulubog mo dun sa sauce. Payag ka ba na yung kikyam mo kalahati lang ang nakalubog? Hindi nalubog yun. Ilubog mo. Yun ang ibig sabihin ng baptizo. Lubog. To immerse. To submerge. So yung mga submarine ay baptizo. Lubog. To overwhelm. Ano yung overwhelm? Madaig. Madaig ka. I was overwhelmed. Ewan ko kung nasubukan nyo na hong madaig ng hangin. Yung pag sobrang lakas ng hangin, hindi ka makalakad forward kasi sobrang lakas, as madadaig ka, na overwhelm ka ng
hangin. So yun ang ibig sabihin ng word na baptizo. To dip, to submerge, to immerse, to be overwhelmed. Sa Matthew 28 verse 19, ang sabi ni Jesus, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them." It can literally mean immersing them, dipping them, overwhelming them with water. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Literally, para ba ganito ang utos ni Kristo? Humayo kayo at gawin yung mga disipulo ko lahat ng mga bansa at ilubog nyo sila. Yun ang literal na translation. Kasi yung word na baptize, parang meron na agad religious connotation, tama? Pag narinig natin, meron na agad religious church connotation. And yun, ganun talaga ang gamit nun sa Biblia, pero sa Greek na kung saan nasulat ang karamihan sa Bagong Tipan, yung word na baptize, ibig sabihin is to dip, to submerge, to immerse. At pag sinabi ni Jesus, baptize them in the name of the Father, submerging them, dipping them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So yun yung literal na utos dito. Sa Acts 8 verse 36, mababasa natin yung tala ng Ethiopian eunuch. And as they went on their way, they came into a certain water, and the eunuch said, "See, here is water. What that hindered me to be baptized?" Anong pwedeng pumigil sa akin para mabautismuhan? Tanong niya kay Philip, verse 37. And Philip said, "If thou believest with all thine heart, thou mayest." Ano ang tanging qualification ng babautismuhan? If thou believe. Kung totoo kang sumasampalataya ng buong puso, pwede kang sumunod sa tubig ng bautismo. And he answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." At muli, pinaniwanag na ho natin ito, yung ilang salita, Jesus Christ is the Son of God. Yung 7 salita na yon ay bundat ng katotohanan na madalas lumilipad lang sa ibabaw ng ating ulo. Jesus, sino yung Jesus? Yung taga Nazareth, yung pinako nila. Christ, ano yung Christ? Mesias. Naniniwala ako na si Kristo, yung si Jesus, yung pinako nila, ang Mesias, siya ang katuparan ng mga pangako ng lumang tipan. The Son of God ay yung nagpapakita ng pagiging Diyos ni Kristo. Bundat ng katotohanan, itong profession na ito, I believe that Jesus Christ, Jesus is the Christ. Hindi apelido ni Jesus yung Christ. Ibig sabihin na nanampalataya siya sa ginawang pagliligtas ni Jesus sa gospel, sa kanyang kamatayan sa krus. Anong nangyari? Verse 38, "And he commanded the chariot to stand still," pinatigil yung karawahe, "and they went down both," anong kasunod? "Into the water." Pag sabing into the water, ano lang ba sila sa gilid? Nasa gilid lang ba sila? O nasa tubig sila? Nasa tubig sila. Pumunta sila sa tubig, kapwa, and both Philip and the eunuch, and he what? Immersed him. And he dipped him. So, dito ho maliwanag na hindi si Philip ay kumuha lang ng tubig at okay ka na. O hindi rin siya kumuha ng baso at okay ka na. No. Ang maliwanag dito, kapwa sila lumusong sa tubig at and siya ay kanyang inilubog. There's no other way of understanding that word. Baptizo means to dip, to immerse. Inilubog ni Philip yung eunuch. At pagkatapos tatlong araw at saka niya, iniahon. Hindi. Iniahon niya rin agad. So, binautismuhan niya itong eunuch. So, sana makita, yung meaning mismo ng salitang baptize cannot mean sprinkle at hindi rin pwedeng maging buhos. Ito ay lubog. Number 2, the meaning determines the mode. The meaning determines the mode. We labored dun sa meaning ng bautismo. Ano ba ang meaning? Know ye not that so many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death. Therefore, we are what? Anong kasunod ng salita? Buried.
buried. Pinapakita nito, sinisimbolo nito na tayo namatay at inilibing kasama ni Kristo. Pwede bang wisikan ka lang ng lupa, libing ka na? Pwede bang buhusan ka ng isang tabong lupa, nakalibing ka na? Again, ang punto ito, sinisimbolo nito. Ano ba ang baptism? Meron itong sinisimbolong katotohanan. At sa ngayon salita ng Diyos, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ were raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Water baptism is an ordinance which signifies a believer's union with Christ in His life, death, burial, and resurrection. At ang tanging makakapagsimbolo nito ng maayos ay ang lubog sa tubig na pagbabautismo. So yung pinakaibig sabihin ng word na baptize at yung pinaka-meaning mismo ng baptism at yung sinisimbolo nito, ang tanging pwede ay yung lubog. And let me end by quoting si Kevin Bowder. Sabi niya, immersion in water is an adequate and obvious symbol of death, burial, and resurrection. By submitting to immersion, we confess our faith that Jesus died and rose for us. We are symbolically buried in the likeness of His death and raised to walk in the newness of life. So yun yung talagang lapat na simbolo. Tayo namatay kasama ni Kristo, kaya pahiga. Tayo may bagong buhay na wala lakad sa pananampalataya kay Kristo. And on the other hand, neither sprinkling nor pouring provides an adequate depiction of death, burial, and resurrection. Muli, yung pagwisik o buhos ng tubig ay hindi maisisimbolo, hindi mailalarawan ng maayos ang mga katotohanan na ito. So that's why, as Baptists, we believe, isa sa mga nagtatangi sa atin ay we hold to believers' baptism, and it is by immersion only. With the proper meaning. Ano yung meaning? Na ito ay sumisimbolo sa spiritual na katotohanan na pag ang isang tao ay sumampalataya kay Kristo, siya'y kaisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Isa yun sa mga dahilan kaya ang church ho na ito ay Baptist. And hindi ito muli nung nagsimula tayo, hindi dahil yun yung gawain natin eh. Hindi ho. Yung ginagawa natin ay nakatungtong sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit tayo hindi nagbabautismo, nagbibinyan ng bata? Maliwanag sa salita ng Diyos. Bakit tayo nagbabautismo ng palubog? Maliwanag sa salita ng Diyos. Bakit natin ginagawa ang bautismo? Hindi para maligtas. Ito'y sumisimbolo ng pagliligtas na ginawa ni Kristo. Maliwanag sa salita ng Panginoon. And isa yun sa nagbubukod tangi sa atin o sa church na ito, kaya ito isang Baptist church. And maaaring may konting tweak yung ibang mga grupo ng mga Baptist, but generally, this is upheld by Baptist churches everywhere. Doon tayo matatapos. Meron ho bang may tanong? Question po. Kung meron question, pwede nyo itaas ang inyong kamay. Lalapit sa inyo ang ating poging tagapagdala ng mic. Question po? Wala? Ayun, si Kuya po. Good morning po sa lahat. Sa akin pong observation sa mga Baptist, hindi naman lahat. Pero maraming mga manggagawa ngayon. Hangad lang po kasi nilang makarami ng miyembro. So, sa pamamagitan ng kanilang pagbabautiso, nagiging miyembro nila ang isang tao. Pero hindi nila naintindihan nung taong yun yung Baptist, kung ano ibig sabihin ng Baptist. Kasi yung iba gusto lang talaga makarami ng miyembro. Hindi nila talaga tinuturo yung kahulugan ng Baptist. Kung ano ibig sabihin nito, ano yung simbolo nito. Kasi alam ko bago tayo mag-baptize ng isang tao, kilalanin nating mabuti kung talaga po ba siya ay safe o bautiswan lang ba natin talaga siya dahil gusto natin o nakita natin na mayroon tayong pakinabang sa kanya. So dapat talaga, kasi ang simbol nito, alam natin na si Kristo ang nag-aalis ng kasalanan sa libutan, di ba?
Oh. So, dapat yun ang makita muna. Na ipaliwanag na pag tayo ay sumunod sa water baptism, nung ikaw ay nakatayo dun sa tubig, ikaw ay patay. Ano ibig sabihin nito? Patay ka na sa kasalanan. Wala ka na dun sa kasalanan. Tumalikod ka na sa kasalanan. So, nung ikaw ay nilubog dun sa tubig, binauna ang kasalanan mo kasama ni Kristo. Yun po ang pagkaintindi ko dun sa water baptism. So, hinugasan ng kasalanan mo dun. Sabi ng Acts chapter 22:16, nandun yun. Sinabi yung kay Apostol Pablo, tumayo ka at magpabautiso, hugasan mo ang kasalanan mo. So, nung inahon ka sa tubig, bagong tao ka na, ang kasalanan mo ay iniwan na ron, nilibing na, at lumakad ka na kay Kristo. So, kaya nga, nakikita ko, ang daming taong nabaptisuhan pero hindi na bago ang buhay. Oh. Yun ang napakahirap intindihin. Okay po. Opo. Ano ho ang tanong ho doon? O wala Gusto ko naman? lang O po linawin tinanong niya lang? Na bago po tayo magbautiso, ituro natin mabuti at kung sino po talaga ang authority na magbautiso. Okay po. Kasi sinabi kasi dyan sa, binanggit mo dyan yung 28:19, kung sino talaga ang yung nagtuturo talaga ng tunay na doktrina ni Kristo. Hindi kulang, hindi sobra, insakto. Yun po. Sad to say, meron ho talagang mga ministries, even mga Baptist churches na ang layo nila ay magpadami. Hindi ho ito kwentong kutsero. Nakita ko talaga, nag-post sila sa Facebook. Nakita ko talaga, lahat ng binabautismohan may 500. Joke nga namin, punta tayo din para may 500 tayo. Magpa-rebaptize tayo para may 500. So again, dahil pag maraming binautismohan, maraming maire-report sa mga taga-suporta sa ibang bansa, at pag maraming mga binabautismohan, mas marami silang tatanggap. Again, kung yun ay ginagamit nila para sa pera, kahabagan nawa sila ng Panginoon, nakakatakot ang parusa ng Diyos sa kanila kung paano sila, kung totoo silang mananampalataya, paano sila papaluin ng Diyos dahil sinasalaula nila ang napakagandang katotohanan ng sinisimbolo ng tubig ng bautismo. Marami ang layunin ay numero, pero tayo ho, ang layunin natin ay magawa ang sinasabi ho ng salita ng Diyos. Yes, hindi natin 100% fully may iingatan natin as much as we could, pero hindi natin kayang basahin ng puso ng tao. And I know, sa ministry ho dito sa JCBC, may mga nailubog na tayo na hindi naman totoong mananampalataya. Ako ho mismo, yung isa sa mga kauna-una, hindi ko alam kung siya ang kauna-una, kundi isa sa mga kauna-unahang binautismohan ko ay after 1-2 buwan, nawala na agad. Nawala na. As far as I know, hindi ko na alam kung nasaan. So, hindi natin kayang basahin ang puso ng tao, but at least we try to protect yung ibig sabihin, yung sinisimbolo ng tubig. Hindi lahat ng lalapit sa atin, lubog lang tayo ng lubog para ho sa numero. Meron pa ho bang tanong? Ayun, si Sister Tina. Good morning po. Ang tanong ko lang, Brother Paul, yung 2 beses ng pabaptize. Kasi hindi pa siya sure nung una. Pwede ba yun? Anong ibig sabihin nung hindi pa siya sure nung una? Nung nagpabaptize nung una, parang napipil niya sa sarili niya na hindi pa siya sure. Kaya nagpaulit-ulit. Kailangan sigurado siya doon. Ano ho muna yung ibig sabihin nung hindi pa sa sure? Sa ligtas. Okay. Sige ho. Sabihin ko nga sa inyo ho, ulit, yung personal kong patotoo, ako ho ay 2 beses nalubog sa tubig. Dahil yung una, sumunod lang ako sa pamilya ko. Nagpabautismo sila, nagpabautismo din ako. May kitabisado silang verse, kitabisado ko rin. Tinanong sila, syempre, tinanong ako, tinanggap mo na ba si Kristo? Syempre, sabihin ko, oo. Pag namatay ka, saan ka pupunta? Sabi nila sa langit, sabi ko rin sa langit. Pero malabo pa talaga sa akin ng ebanghelyo, hindi ko pa nauunawaan ito. Sumunod lang ako sa nangyari sa mga magulang ko. And then after some maybe months or a few years, niligtas ako ng Panginoon, naunawaan ko ako yung makasalanan, si Yesu Kristo ang tanging tagapagligtas ng mga makasalanan at sinampalatayanan ko siya. Yun nga lang, ang problema sa akin, akala ko okay na kasi nalubog na ako noon. Pero nung naunawaan ko, sangayon sa Biblia, believer's baptism. Una muna ang pagiging believer and then at saka babautismuhan.
Kumbaga, una muna yung kasal bago yung singsing. Hindi pwedeng singsing muna. Bagay sa ano, iba yung engagement. Nevertheless, ang punto ho ay ito. Mauna muna ang kaligtasan bago ang bautismo. So ano nangyari sa akin? After some years, at saka ako tunay na nagpabautismo. Kasi kung hindi pa talaga tunay na mananampalataya, ano nangyari sa kanya? Nabasa lang. Kasi ang bautismo ay sumisimbolo. Kung hindi pa siya totoong mananampalataya, ano sinimbolo nun? Wala. So, hindi siya nabautismuhan. Ngayon, dun sa tanong nyo, malabo sa kanya, dun ho papasok yung interview. Susubukan ko, ako ang kakausap po dun sa tao na yun, kasubukan kong alamin, unawain. Hindi naman kailangan alam niya ang lahat ng bagay patungkol sa teolohiya with regards to the gospel. Pero kung talagang absent ang pagkaunawa ng gospel, pagkaunawa sa kaligtasan nung siya yung unang nalubog sa tubig, may advice ko na sumunod siya sa tubig ng bautismo ngayon na unawaan niya na ng totoo ang ebanghelyo. Tingin ko yun ho ang mas. So, hindi ho yun across the board na the best ay makausap at ma-interview para mas maunawaan yung kalagayan. Meron pa ho ba? Last na? Ayun, si Burgess na. Bago natin puntahan yung nag-text. Bro, paano po yung mga taong may sakit, may mga komplikasyon sila na hindi sila pwedeng ilubog? Paano po yung magiging sitwasyon nila doon? Kalagayan nila? Well, again, it will depend. So pupunta lang ho ako agad doon sa talagang hindi pwede, as in delikado, as in magiging mapanganib sa kanila pag sila sumunod sa tubig ng bautismo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng isang tao na hindi pwedeng bautismuhan, yung magnanakaw doon sa krus. Hindi siya nabautismuhan, wala na siyang tsansa. Mamamatay na siya doon, pero kahit hindi siya sumunod sa tubig ng bautismo, ang sabi sa kanya ni Jesus, ngayon din kakasamahin kita sa... So nasan yung kriminal na yon? Kriminal yun ha, kriminal. Nasan yun? Nasa langit. May inaniban ba siyang relihiyon? Wala. May ginawa ba siyang mabuti? Wala. Pero nagtiwala siya. Nagpabautismo ba siya? Hindi. Pero nagtiwala siya kay Jesus. Okay? So, sadly, may mga cases sa providensya ng Panginoon na maaaring hindi, humanly speaking, hindi pwede, hindi makasunod sa tubig ng bautismo. Pero, kagaya ho na na-share ko na sa ilan sa inyo, kung naaalala nyo si Brother Edgar Kiambao, sino nakakaalala kay Brother Edgar Kiambao? Siya ho ay bagong opera nun sa colon cancer. October, basta bago siyang opera sa colon cancer, din naunawaan niya ang tungkol sa bautismo, gusto niyang sumunod sa tubig ng bautismo. Sabi sa kanya, Brother Edgar, hindi kaya makakasama doon sa bagong opera mo? Sabi niya, Brother Paul, hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako pero gusto kong sumunod kay Kristo. At sumunod siya sa tubig ng bautismo. Pinautismohan siya, if I remember correctly, February, at umuwi siya sa Panginoon ng October. So, tingin ko hindi naman yung bautismo ang naging sanhi nung kanyang paglisan. Nevertheless, yun yung desisyon niya. Hindi ko alam kung kailan ako mamatay, Brother Paul, pero gusto kong sumunod kay Kristo. So, sumunod siya sa tubig ng bautismo. It will be upon the decision, lalo na nung mananampalataya. Okay? Siguro, kung wala na, puntahan ko ho yung ilang mga messages. Ang nagpapatuloy sa maling aral at practices, possibly walang Holy Spirit, yes. Posibleng meron, posibleng hindi. Posibleng wala. Next, may mga pastor na nagpapatuloy sa aral ng obligatory tithing pero hindi nagpapatuloy sa obligatory circumcision. Bakit ganun? Muli, yun ho yung hamon nga. Kung nagtuturo na obligado ang ikapo, dapat obligahin din nila yung ibang mga bagay sa lumang tipan. So, at yun yung tanong doon. Again, Malakay chapter 3, yung pagnanakaw sa Diyos, saan ninanakawan ng Diyos? Sa tithes lang ba? Tithes and offerings. Ang tanong ko ho doon, nangyari ho mismo dito yun, tinanong ko yung isang pastor, okay, yung tithes gusto nyo ipagawa, yung offerings. Ba't di nyo ginagawa? Ano yung offerings doon? Burnt offering, sin offering, wave offering, at kung ano-ano pa. At yun yung rason. Yung rason kaya hindi mo na ginagawa yung offering, hindi yung rason kaya hindi natin ginagawa yung tithing. Wala na yung offering kasi yung kordero ng Diyos ay naialay na. Wala na rin tayong tithing kasi yung ministry ng Levites ay lumipas na, si Jesus na ang ating high priest. So, tapos na yun.
So, kaya wala tayong obligatory tithing. Hindi ko alam kung bakit na-censor yung ibang mga salita. No? Bakit mukhang nag-automatic censor yung messenger. Hindi ko tuloy mag-grasp yung totoong kampaniwalaan at sundin ng miyembro ang turo ng pastor kasi they will give. Tingin ko dito dapat bang paniwalaan at sundin ng miyembro ang turo ng pastor kasi they will give account for your souls at tama ba iyon? Well, sa experience ko ng isang kapatid, particularly nung tanong si Brother Boy, nakapakinig kasi siya ng turo ng iba at iba yung turo ng pastor nila. Nagtanong siya, well, bakit magkaiba? Sinong paniniwalaan? Ang sagot daw ng pastor, maniwala kayo sa akin kasi akong pastor nyo at mananagot ako para sa inyo. That's a very poor, bad answer. Maniwala ka sa salita ng Diyos. So, sa akin yun, ang advice ko, pag-aralan natin, upuan natin, hindi ka maniniwala kasi turo ko lang, kung hindi, dapat makumbinsi ka ng salita ng Panginoon. Don't stand on borrowed convictions. At kung sakali man sa pag-aaral mo ay nakumbinsi ka na yung stand ng isang pastor ang totoo, tayuan mo yun dahil mananagot ka sa Panginoon sa bagay na yun. Next, dapat daw sundin paniwalaan ng mga miyembro. Ayun pala yung isa. Paano kung mali pala ang turo ng pastor na iyon na dapat din bang sundin ang mga So hindi ho, pag mali ang turo, huwag susundin dahil ang ating Panginoong Jesus ang ating Pangulo. Ang nag-aangking sumasampalataya sa gospel of Christ at sumunod sa tubig ng bautismo, surely saved na ba iyon? Again, we can only say na as far as we can see, mayroon siyang malinaw na pananampalataya sa Ebanghelyo, sumunod sa tubig ng bautismo. Sa ating nakikita, siya ay totoong Kristiyano. Ngayon, kung sasabihin natin surely, hindi na talaga natin, malay nyo ba mga kapatid na laro lang sa akin itong pananampalataya? Gusto ko lang tumatayo sa harapan. Pwede pala ako tuloy na mananampalataya. Pwede bang mangyari yun? Pwede. So again, we cannot say surely. Pero yung taong wala man lang pagpapahayag ng pananampalataya at walang desire na sumunod sa tubig ng bautismo, may question mark agad. Bakit? Na lugar na ito ay kitang-kita na kalooban ng Panginoon. So ano ang basihan ng assurance ng salvation? Malinaw ang salita ng Diyos. By this we know that we know Him, sabi ni Apostol Juan, if we keep His commandments. We love Him because He first loved us. Yung pagsunod natin sa Kanya, yung pagmamahal natin sa Kanya, ito yung mga pangunahing basihan ng ating pagiging tunay na mananampalataya. With that, tayo ho ay manalangin sa ating pagtatapos ng Sunday School. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa kabutihan mo, salamat sa iyong salita. And Lord, tulungan mo nawa, O Diyos, ang iglesia na ito, ang mga mananampalataya sa bahay-sambahan ito, na hindi tumayo sa tradisyon o sa nakaugalian, kundi, O Diyos, nakatayo kami sa liwanag ng iyong salita. Kaya namin ginagawa ang mga bagay na ito. Maingatan mo po kami, maging sa aming time ng break time, pag-fellowship at pagkain, nawa pagpalain mo, at ito'y magawa namin na nagbibigay pa rin ng luwalhati sa pangalan mo. Ihanda mo kami, O Diyos, sa pagsamba maya-maya. Lahat na ito'y dalangin namin in Jesus' name. Amen. God bless po and fellowship po tayo. 10:05, balik po tayo para sa ating worship service.